you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. So what's up guys, Aljon here. Pag-usapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So meron na namang trade rumor about sa Token Tex at Blackwater. Ang trade na yun ay meron nang naging trade rumor kailan lang, tapos sinabi nila hindi natuloy, yung kay Ray ng Batak to Token Tex. Pero sinasabi nila na meron pang chance na mangyari to soon. Pwedeng di this conference, pwedeng next conference, sa import conference, or next season. Pornada lang yung trade na to, yung transaction na to. Pero siguro baka yung Token Tex ay umaasa pang babalik si Mikey Williams. Kaya hindi natuloy yung trade na to, di ba? Sabi nila mangyayari at mangyayari, Ray ng Batak to Token Tex. So kung mangyayari ay Ray ng Batak for Mikey Williams, di ba? Fair yung trade na yun. Kung maglalaro pa si Mikey Williams dito or dadaan lang siya sa Blackwater at iti-trade na sa San Miguel, sa Ginebra, gano'n, sa Magnolia, ganyan, or pwedeng dumaan siya sa sa MVP group lang, NLEX, Meralco. History ni Mikey Williams na mas close siya doon sa mga sa SMC groups kila Simon Enciso, kila Chris Ross. Baka mas gusto niya rin yung big money nga kasi alam mo naman hinihingi niya yung moon, di ba? So possible sa San Miguel to. So yun nga lang, naalala ko dati, di ba, nagkaroon ng conference tungkol sa isang player na yun nga, ang hinihingi ay to the moon, ang sweldo, at si Al Francis Chua pa ang nagsabi nito. Tama ba? Basta kasama sa conference, sa press ko na yun si Chua kasama dito ang pinatatamaan daw nila, sinasabi sa comment section ay si Mikey Williams, di ba? Pwede rin maging hindi totoo yun kasi nga dahil nga si Al Francis Chua ay medyo nainis dito sa player na to. So baka mag-i-X to. So baka kung lalaro si Mikey Williams dito, baka sa MVP group lang bumagsak siya. Huwag na natin isama si Mikey Williams sa trade na to kasi malabo yung tao na yun malabo yung player na yun, hindi natin alam So kung sa current roster ng Token Tex natin iti-trade si pangalan nito, si Ray ng Batak, ay sigurado magiging mga bangko ng Token Tex, siguro 2 bangko ng Token Tex, then round picks para payagan ni Commissioner Marshall. Mga Kib Montalvo, Paul Barilla, sila pangalan nito, Joel Ponferrada, mga ganon, yung mga bangko ng Token Tex, tas with round picks. So kasi nga may history na rin sila ng lopsided trade, diba, katulad nung kay MGR nga, diba, ay kay BGR, kay Brandon Ganuelas Rosser, na ang binigay ay sila Justin Chua. Si Justin Chua hindi naman siya bangko, pero dahil nga nag-injured siya, kaya siguro yun na, hindi na nag-reach yung Token Tex, binigay na to sa Blackwater, di ba? Sino ba yung player na kasama? Basta may kasama pa isang player na player dati ng UP. Basta yun. Alam na nabangko din doon, nabibigyan ng playing time na may injury. May madaming injuries sa Token Tex. Most likely, kung matatuloy si Ray ng Batak is for bench and draft picks sa Token Tex Tropang Giga. So guys, comment nyo dito? May suggestion ba kayo sino matitrade for Ray ng Batak? Kung matutuloy ito?
So merong statement si sa team manager Jacob Lau ay may statement ngayon na lumabas sa spin na tungkol dun yung player when they need you the most nga daw you left, tapos pumunta ka sa powerhouse team, tapos binigyan ka ng small role, naging role player ka na lang dun at bababa ang value mo. So alam naman natin kung sino yung mga pinapatamaan niya, di ba? So alam naman natin pinapatamaan niya is si Geronteng, si Maverick Ahan-Misi. Well, si Maverick Ahan-Misi nagkakaroon ng big role nagiging first 5 naman siya. So mataas pa rin yung value nung para sa akin nung Maverick Ahan-Misi. Ang bumababa yung value for me si Geronteng kasi nga bihira siya magamit nababangko, di ba? Hindi na siya yung scorer doon. Di katulad na Songbird siya. Ngayon ang scorer si Junmar Fajardo, si CJ Perez, di ba? Sila Jericho Cruz, Terence Romeo. Siyempre kulang ang bola. Kung balita ko doon kay Geronteng ay nagiging role player na lang talaga. Nagiging pang-depensa na siya, hindi na siya yung scorer na hindi katulad nung sa Converge ay siya talaga yung leading scorer doon kasama si Maverick Ahan-Misi, di ba? So patama to ng Converge, patama nila Jacob Lau na totoo naman talagang bababa yung value nila. Katulad nung ginagawa ng San Miguel na matagal na kila Paul Zamar. Isipin mo ang ganda nung nilalaro niya sa Blackwater, tapos kinuha nyo, di ba? Sayang yung player. Gumaganda yung laro niya. Tapos kukunin nyo, nagandahan kayo sa laro, ba't niyo ibabang ko, di ba? Di ba? Pangit yung ganun. Katulad ni sino ba to? Galing sa Mahindra, sa Kia, si Kit Agovida. Yan. Nasa na siya ngayon? Ang ganda nung nilalaro niya nung sa Mahindra, sa Kia. Sila sa history ng Kia, kasama siya doon sa tumulong na umabot sa playoffs yung team, di ba? Tapos nung after nun, kinuha na San Miguel. Tapos ngayon, nasa na siya? Nasa MPBL, nasa PSL, di ba? Imbis na nagbo-boom na yung career niya ngayon, bumaba yung value niya ngayon, di ba? Sayang sayang potential ng tao, di ba? So parang ganoon na nga, para sila yung mga current players ng San Miguel, la Motau Tua, naging backup na lang siya kay Junmar Fajardo, imbis na siya yung starting center na isang team, di ba? Sino pa ba? Si Vic Manuel, na nung panahong nasa Alaska siya, grabe, sabi ko, sana si Vic Manuel lang kinuha, hindi si Chris Ellis. Kasi mas naunang Phoenix yan si Chris Ellis over Vic Manuel kasi nga sobrang hype nung kay Chris Ellis. Pero kung ako papipiliin, Vic Manuel over Chris Ellis, ganun. Kaya yun, nasasayang din. So yun nga, hindi nagiging backup na lang siya dun sa San Miguel Beermen, di ba? Lalo na pag may import conference, hindi siya nagiging first 5. Siyempre, mga kukunin ng San Miguel, mga power forward, mga forward na players na So, magiging siya, backup na lang siya sa import. Hindi siya katulad nung doon siya sa Alaska na grabe yung laro niya nun. Mas kitang-kita yung laro niya, mas magaling siya nung mga panahon na yun. So, pero yun nga, bumababa yung role, bumababa yung value. Pero, malaki naman, mayaman naman, daming bonus, daming pera. Pero yun kung tulad dito, nagre-ring chase lang kayo, di ba? Kung nakakota na, nakadami na ng pera, baka naman subukan nyo na umipat sa team na kayo yung star player, di ba?
Isipin mo kasi kung si Mauta-Utua pati si Vic Manuel ay nasa anong team kaya? Sabihin natin nasa Terra Firma. Kayang-kaya nilang dalawa buhatin yung team na yun eh. Tsaka kahit umalis sila sa San Miguel, malakas pa rin na San Miguel eh. Nandun pa rin sila CJ Perez, nandun pa rin sila Junmar, si Marcio, diba? Sila Terence Romeo. Malakas pa rin talaga, malakas pa rin sila. So kung ako sa kanila, para talaga ma-revive yung career nila na sabihin na star player sila, lumipat na sila ng team. Siguro ito si Jeron Teng, sabihin natin in time baka gumanda yung playing time niya dito sa San Miguel. Kasi hindi na rin bumabata itong mga players, sila Marcio Lassiter, si Chris Ross, diba? Sila Terence Romeo. Baka sakali mabigyan siya ng chance if ever mag-retire or i-trade itong mga players na to, gumanda na yung playing time niya. Sipag lang talaga sa practice, ganoon. Siguro magko-commit muna siya as a role player, pero may chance ang maging star siya dito. If ever hindi na sila loaded masyado, pero pahirapan San Miguel, kailangan talaga standout ka para magamit ka dyan. Di ka tulad ng pagkain nasa Converge ka, pag nandun ka, mas malaki chance na nasa iyo yung bola, mas malaki chance na makaka-score ka. Pero pag dito San Miguel talaga, pahirapan. Kailangan mo maipagsabayan kila CJ Perez, diba? CJ Perez pa lang yun pa lang mahirapan ka nang makakuha ng scoring kumbaga sigurado ng pabor naman di San Miguel na ang go-to scorer ay si CJ Perez. Tapos syempre pangalawa si Junmar Fajardo, diba? Palitan lang din naman yung dalawa So kung gusto mag-star player ay umalis ka dyan, pero kung hindi, okay lang sa'yo. Syempre nagkaroon ka na ng first championship mo sa PBA. Siguro kung gusto mo pang dumalawa tatlo, go. Tapos di ka pa rin nagagamit, lipat ka na. Para naman gumanda yung career mo bago matapos, diba? Sabihin nila na star player ka. So what you think guys sa comment ni Jacob Lau, kala Jeron Teng, kala Maverick Missy? Tama ba siya? Kung mababa na yung value nila kasi napunta sila sa powerhouse team? Or tama lang na lumipat sila dun? So share your comments guys, suggestion sa open naman ang comment section natin. Usapan natin yan. So guys, sana within this year sana mabot tayong 10k subscribers. Okay naman, mga nanonood dyan pindutin nyo lang sandali, baka naman. So guys, thank you for watching. See you on the next video.